Dagdag 100 po para at least okay po siya para sa amin. Para sapat na po sa pangangailangan namin sa araw-araw. Kung mga 20 pesos man lang doon sana kasi naman to yung computation in the inflation. Pero sabi ko, maraming computation, maraming factors na consider yung wage board yan na lumabas. So, sundin na lang natin. At yan naman ang inas to objective na pagtataas ng sweldo. 35 pesos na dagdag sa sahod ng mga minimum wage workers sa National Capital Region, aprobado na. Employers susunod sa utos bagamat aminadong medyo mabigat ang naturang halaga. 5,000 raw yung tubos. Ay, kung sa kunay, senior na ako. May iba na kolorum, walang prangkisa, hindi nakarehistro, at yung nagmamaneho walang lisensya. So yun po yung pinakagrabe na natitikitan natin at yun ay in-impound natin. Ilang tricycle driver sa Quezon City na wala pang lehitimong plaka, hinuli na ng Land Transportation Office. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya. Pagcor, hinamon ng ilang senador na pangalanan ang ex-cabinet official na umano'y sangkot sa illegal na pogo. Alam mo kasi, maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nagsubugan, hingin ng tulong, makakatulong. Dating Pangulong Rodrigo Duterte iginiit na nakatulong sa gobyerno ang kinita mula sa Pogo. Pagtakbo sa 2025 midterm elections, itinanggi. I had a chit-chat with the President yesterday and I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd, and he said to me, accommodate all of them. Ilang bahagi ng Kamara kinukumpuni na para sa SONA 2024. Bagong Pilipinas Hymn at Pledge kasama na sa flag ceremony ng House of Representatives. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsasagawa na ng renovation sa ilang bahagi ng House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Samantala kasama na sa flag raising ceremony ng Kamara ang bagong Pilipinas Pledge at Hymn. Ito ang balita ni Rosa Licos. This is an old building, no? That's why we have decided to renovate the north, south, and that back lobby, back entrance. Kasi yan yung, so we have decided to install air conditioning. Kasi nahihirapan yung mga guests minsan, pumipila. And then as you know, sa SONA, all the VIPs will be passing through north and south lobby, no? Major complaint, napakainit. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Ilang bahagi ng batas ng pambansa ang sumasilalim sa pagsaayos. Kabilang na ang paglalagay ng air conditions sa North at South Galleries kung saan pumapasok ang mga mambabatas, dignitaries at iba pang panauhin para sa SONA. Ayon kay House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, nakapagpadala na rin sila ng nasa 2,000 imbitasyon at mahigit kalahati dito ang may kumpirmasyon na. Kabilang sa pinadalhan si Vice President Sara Duterte, subalit wala pang impormasyon ng House official kung dadalo ba ang Vice Presidente na kabibitiw lang sa gabinete ni PBBM. Nagkausap din anya sila ng Pangulo kaugnay ng SONA. I had a chit-chat with the President yesterday. And I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd. And he said to me, accommodate all of them.
Magpapatupad ng lockdown ng House of Representatives bilang security measures bago ang third SONA ng PBBM administration. Wala pang ula si Secretary General Velasco kung magkano ang pondo ng Kamara para sa SONA preparations. Samantala, isinama na sa monthly flag raising ceremony ng House of Representatives ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Ito ay kahit na saklaw lang ng Memorandum Circular No. 52 ni PBBM ang executive branch ng pamahalaan. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magbiting at may dangal. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ng lahat ng ahensya at instrumentalities ng pamahalaan, kabilang na ang government-owned and controlled corporations, educational institutions gaya ng state universities and colleges na isama sa flag ceremonies ang pag-awit sa Bagong Pilipinas Hymn at pagbanggit sa Bagong Pilipinas Pledge. Ang mga lokal na pamahalaan, hinihikayat ding gawin ito. Ayon kay Secretary General Velasco, ang pag-incorporate ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa buwan ng flag ceremony ng Kamara ay bilang pakikiisa sa layunin ng PBBM administration. I issued the order. I was instructed by the House leadership that we share the same vision, same goals. So we will adopt it starting today. June 26 nang maglabas ng memorandum si Velasco upang hikayati ng lahat ng departments at tanggapan sa Kamara na iresa ang Bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa flag ceremony. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang Quezon City Police District sa ipatutupad na seguridad para sa State of the Nation Address. Nasa mahigit sa 6,000 pulis ang ide-deploy ng QCPD para magbantay sa SONA. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Maagang naghahanda ang Quezon City Police District. Kanina ay nagkaroon na kami ng initial na meeting at doon makikita natin yung ating tinatawag na timeline. Magkakaroon tayo ng tinatawag na CIMEX, yung simulation exercises, communication exercises, at yung mga contingency planning. Nasa ganun, habang lumalapit yung petsa ng SONA ng ating Pangulo, tuloy-tuloy tayong nakapaghahanda. Isinasapinaw na ng Quezon City Police District ang ipatutupad na seguridad sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, makikipag-usap na sila sa mga militante para sa mas maayos na pagsasagawa ng kanilang mga programa. Sinabi pa ni General Maranan na nasa mahigit 6,000 pulis kabilang ang mga plainclothes policemen ang kanilang i-deploy. Magpapakala tayo ng sufficient number of plainclothes policemen na sa ganon mas bumilis at makakuha tayo ng mga impormasyon na kinakailangan natin para sa fine-tuning at adjustment ng ating mga security plan. Mayroon din aniya mga pulis na itatalaga para mga siwa ng batas trapiko. Magkakaroon ng mga road closures, traffic rerouting at yung ginagawa natin, yung zipper lane dyan sa Commonwealth, basically, yun ang ating ipatutupad. Kinumpirma rin ni General Maranan na magpapatupad sila ng gun ban at liquor ban simula sa July 21. Isang araw bago maganap yung SONA ng ating Pangulo, ay yung mga tindahan na nagbebenta ng alak ay pinagbabawal. Manghuhuli tayo dyan. Intensify natin yung monitoring natin sa paligid, lalo na dito sa Quezon City. At kung sino man ang lalabag sa liquor ban, yan ay ating huli. Sa ngayon, wala namang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ng SONA ng Pangulo. Sa ngayon, wala tayong namomonitor na seryosong banta sa gaganapin SONA ng Pangulo, but nevertheless, hindi tayo nagpapabaya and we do not let our guards down. Tuloy-tuloy ang pangangalap natin ng mga information. And once na meron tayong makuha, mag-a-adjust yung ating security environment. Tuloy-tuloy din ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng QCPD sa iba't ibang law enforcement agency at local government unit para sa pagdaraos ng payapang State of the Nation Address ni PBBM. Lea Ilagan, UNTV,
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na pangungunahan na niya ang oposisyon matapos ang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Vice Presidente, hindi siya gumagalaw para sa anumang panig o grupo, kundi base sa kung ano ang makatutulong sa taong bayan. Tiniyak naman ni VP Sara na ilalaan niya ang mga natitirang araw bilang DepEd Secretary sa pagdalo sa national events na isasagawa ngayong buwan sa Cebu. Kasama rito ang palarong pambansa, National Learners Convergence, National Learning Camp at Brigada Eskwela. Inihanda na rin niya ang lahat ng dokumento para sa turnover of responsibilities sa susunod na DepEd Chief. Isiniwalat ng isang opisyal ng PAGCOR ang umano'y pagpapadrino ng isang dating cabinet official para makakuha ng permit ang ilang Philippine offshore gaming operators. Nais naman ng mga senador na malaman kung sino ito. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya at hindi lang siguro pangalanan kundi yung mga dokumentong merong nandoon yung pangalan nitong taong to, iilabas niya rin. Pangalanan na. Iyan ang hamon ng ilang senador sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR kaugnay ng pagsisiwalat itong isa umanong dating miyembro ng gabinete ang sangkot sa iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, meron na siyang natatanggap na impormasyon kung sino ang tinutukoy na opisyal, ngunit tumanggi na muna ito magbigay ng pangalan. May idea ko pero hindi ko muna sasabihin dahil nga wala tayong concrete evidence o wala tayong konkretong dokumento, so mahirap magsalita muna ngayon. Para sa mambabatas, patuloy ito na may galamay talaga ang mga pogo sa mga maimpluwensyang tao sa gobyerno. Nakikita naming pattern sa pogo na kumukuha ng mga taong may impluwensya para makakuha ng permit, maglakad ng papeles. Even kung matatandaan natin, inamin naman ni Dennis Cunanan na naging consultant siya doon. So si Dennis rin ay alam natin may mga koneksyon at may mga kaibigan din. So hindi ko na ang pogo kumukuha ng mga taong may impluwensya para tulungan sila sa kanilang papeles. At kung mayroong problema, makakatulong din sa kanila. Nang matanong kung posibleng palusot lang ito ng PAGCOR para lumihis ang atensyon, sagot ni Senator Gatchalian, possible rin yan. Matatandaan natin ito lahat ng mga na-read, mga na-approve ito dati at ngayon. No? So hindi natin maaalis rin yung accountability ng PAGCOR. We will hold them to account. Tingin naman ni Senator Juan Edgardo Sonny Angara, lumalabas na gumagamit talaga ng pera ang mga nasa likod ng pogo. Siguro pakita yun na talagang gumagalaw ang salapi at kaya nakakakuha ng suporta dito sa mga dating opisyales. Yun ang dapat bantayan talaga ng kahit sino mang regulator, maging sa police, sa PAGCOR, sa local governments. Sana wag magpa-impluensya. Para kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri, dapat panagutin ang dating opisyal kapag napatunayang sangkot ito sa iligal na operasyon ng mga pogo. May mananagot yun dahil kung ex-cabinet member and they're pushing for illegal pogos, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. So, let the acts fall where it may. As long as ma-prove talaga nila na sila talaga ay ang nagtulak nito mga illegal pogos na ito. Ipagpapatuloy ng Senado sa July 10 ang pagdinig kaugnay ng mga iligal na pogo sa bansa. Umaasa sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig na personal na dadalo si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan mismo ang dating miyembro ng gabinete na sangkot umano sa iligal na pogo. Para sa senadora, kahit sino pa ang sinasabing sangkot na ex-cabinet official, hindi na dapat pag-ibahin ng PAGCOR ang mga legal na pogo sa iligal dahil ginagawa lamang itong panakip para sa scam hubs. Sa isang pahayag, iginiit din ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat isiwalat ng PAGCOR ang dating opisyal dahil kung hindi, sila Senators Hontiveros at Gatchalian ang magtatanggal ng maskara nito para alamin kung lumabag ito sa batas. Para rin kay Senator Joel Villanueva, hindi na dapat mag-ala showbiz ang PAGCOR at mag-blind item dahil kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ang nasa likod ng illegal na pogo operation sa bansa. Naniniwala rin ng mambabatas na dapat nang tuluyang iban ang mga pogo sa bansa na pinasok na hindi lamang ang mga negosyo at gaming industry kundi pati na ang gobyerno para magkaroon ng protektor.
Horing Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang ibulgar ni PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tienco ang umano'y dating cabinet official na sinasabing naglobby para mabigyan ng lisensya ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa isang panayam, sinabi ni PAGCOR Assistant Vice President for External Communications, June Alano, na babanggitin at ihahayag ito ng opisyal kung magkakaroon ng formal na investigasyon sa issue. Sigurado rin anya sila sa mga impormasyong hawak nila dahil binuklat nilang mabuti ang records para hindi magkamali sa kanilang ilalabas. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 35 pesos na dagdag sahod sa minimum wage workers sa National Capital Region para sa samahan ng employer sa bansa. Bagamat nalalakihan sila sa halaga, handa pa rin silang sumunod sa desisyon ng wage board. Ngunit ang ilang grupo itinuturing itong insulto sa mga manggagawa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dagdag 100 po para at least okay po siya para sa amin. Para sapat na po sa pangangailangan namin sa araw-araw po. Mga 150 siguro. Yan lang. Kahit mga 100 na lang, no? 100 na lang, no? Nagtataas na fixed time. Ito ang hiling na aumento ng ilan sa mga karaniwang manggagawa sa National Capital Region. Maliit lang ito kung ikukumpara sa petisyon ng mga labor group sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin sa bansa. Ngunit matapos ang ilang pagdinig at konsultasyon sa mga kinauukulan, mas maliit pa rin ang aumento na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa rehiyon. Batay sa desisyon na inilabas ng Wage Board, magkakaroon ng 35 pesos na dagdag sa sahod ng mga minimum wage workers sa Metro Manila. Ibig sabihin, mula 610 pesos ay 645 pesos na ang bagong arawang sweldo ng mga manggagawa sa non-agriculture sector o industriya. Mula naman sa 573 pesos ay 608 pesos na ang minimum wage ng mga kabilang sa sektor ng agriculture sa parehong plantation at non-plantation. Sakop rin ito mga service o retail establishment na may empleyado na 15 workers o mas mababa pa at manufacturing establishments na may regular na empleyado na mas mababa sa 10 workers. Pangunahing mga dahilan ng aumento ay ang inflation o antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang poverty threshold mula sa Philippine Statistics Authority. Hunyo rin ng nakaraang taon nang huling nagtaas ng minimum wage sa Kalakhang, Maynila na umabot ng 40 pesos na aumento. Para sa ilang mga manggagawa sa mga apektadong sektor, bagamat malaki na ang 35 pesos na aumento, ay hindi pa rin sapat ito para tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Para po sa akin, kulang pa rin, lalo na po sa mga bilihin ngayon, tumataas halos, pati sa supermarket, sa mga palengke. Iba po yung mga presyo ngayon kumpara mo dati, lalo na sa mga bigas po. Siyempre po, hindi po sapat sa malo ng mga bilihin ngayon Hindi nga ako makakabili ng 35 ng 1 kilong bigas Pero kung sa okay na rin ho yung kahit papano, yung 35 pesos, malaking tulong na rin ho yun. Yung presyo kasi ng mga bilihin natin, siyempre tataas din. Tapos sana yung susunod na, tataasan pa rin nila, ganun. Para maging sapat din sa para sa pamilya natin, ganun, pang-tustos natin. Ngunit ang 35 pesos na aumento, mahirap na rin para sa ilan sa mga miyembro ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Sa kabila nito, sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na basta dumaan sa tamang proseso ay susunod ang kanilang samahan kahit mas mababa ang halaga ng aumento na kanilang inaasahan. Kung mga 20 pesos man lang doon sana kasi naman to yung computation in the inflation. Pero sabi ko, maraming computation, maraming factors na kinonsider yung wage board yan na lumabas. So, sundin na lang natin. At yan naman ang nearest to objective na pagtataas ng sweldo. Paliwanag pa ng ECOP, wala naman gaanong epekto sa malalaking kumpanya ang 35 pesos na aumento. Ngunit pinaka-apektado nito ang micro-enterprises na malaki ang bilang sa kabuang dami ng mga negosyo sa bansa. Enterprises natin, 90% micro. Yung mga yun, kahit na 10 piso yan, dahil marami pangalan hanggang dumadaig pa rin marami hindi nagbubukas dahil sa taas ng sweldo. Yun ang may problema, yung mga micro.
Dismayado naman ang kilusang Mayo 1 sa 35 pesos na aumento sa Metro Manila. Anila, kakarampot lang ang idinagdag sa sahod ng mga manggagawa na mas mababa pa ng 5 piso kaysa inaprubahang wage hike kumpara noong nakaraang taon. Para sa kilusan, taliwas ito sa panawagang dagdag sahod ng mga manggagawa at hindi man lamang sasapat ang inaprubahang aumento para makabili ng 1 kilong bigas. Gaya ng KMU, tinawag rin itong isang insulto ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Ito na naman tayo, no? Malaking insulto sa mga manggagawang Pilipino. Yung ginagawang barya-barya o napakaliit talaga nung dagdag sahod na yon. Sa totoo lang, kaya nga tumutungo na tayo doon sa legislated wage increase dahil desperado na yung mga manggagawa natin na magkaroon talaga ng dagdag na sahod. Ayon pa sa mambabatas, animoy ginawa ang aumento para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit hindi anya ito nararapat at sa halip ay dapat aprubahan ng 750 pesos na dagdag sahod na substansyal sa mga manggagawa sa buong bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaguhuli na kanina ng Land Transportation Office o LTO ang mga tricycle sa Quezon City na wala pang lehitimong plaka kaugnay ng pagpapatupad ng no plate, no travel policy. Pinatawan ng 5,000 pisong multa ang mga lumabag habang nabisto ng LTO na may ilang driver na peking lisensya ang dala sa kanilang pamamasada. Ito ang balita ni JP Nunez exclusive. Wala daw plaka ng 2017. Kaya ang ginawa ko, nagpagawa ako ng plaka, 300, yan, ganyan, kasi ano pa lang eh. Pero nagparehistro naman ako nung taon-taon, nagpaparehistro ko. Pinaparehistro ko yan para walang huli. Wala pang plaka mula sa Land Transportation Office o LTO ang tricycle na ipinapasada ni Mang Antonio na isang senior citizen sa Quezon City. Para hindi mahuli, temporary plate muna ang kanyang ikinabit kung saan nakalagay ang MB file number mula sa rehistro. Kanina, kasama siya sa nahuli ng LTO sa pagsisimula ng implementasyon ng no plate no travel policy sa lungsod. Ayon kay Mang Antonio, second hand lang nabili ang motorsiklong kanyang gamit at hindi pa naaasikaso ng unang may-ari ang pagkuha ng plaka mula sa dealer kahit makailang ulit na siyang nag-follow up. Tinignan pa kanina ng Quezon City Traffic Transport Management Department kung kasama siya sa kanilang listahan ng mga tricycle na hawak na nila ang plaka pero hindi pa lang naibibigay sa operator. Ngunit wala talaga siya sa listahan kaya na-issuehan ng violation ticket at may multang 5,000 piso. 5,000 raw ho yung tubos. Ay, parang sa kuna, senior na ako. Sobrang laki naman ho yung 5,000. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaki? Updated yung kanyang permit sa city government, updated yung kanyang license sa LTO, wala lang talaga siyang plaka. Based sa aming records, wala siya dun sa listahan na nabigyan ng plaka. Meron pang isang tricycle na nasita dahil out of way ang kanyang biyahe. Lehitimo naman ang plaka nito pero nang hingin ang kanyang driver's license, nadiskubre ng mga otoridad na peke ang kanyang lisensya. Paliwanag ng driver, ipinalakad niya lang ang lisensya sa halagang nasa higit 2,000 piso para makatipid. Hindi umano niya alam na peke ang ibinigay sa kanyang driver's license ng isang kaibigan at higit 1 taon na niya itong gamit sa pamamasada ng tricycle. Kasama sa mga na-impound ang kanyang tricycle na dinala sa central office ng LTO. Si kaibigan ko rin sila naman na gano'n yan eh, na pinarekomenda ka sa akin eh. Sana hindi na loko ulit. Na ako ng talagang hindi na peke yung license. Kanina ang Bago Bantay Tricycle Operators and Drivers Association ang inisa-isang inspeksyonin ng LTO. Batay sa datos ng LTO, nasa 23 na mga tricycle driver ang nahuli kanina sa kanilang operasyon. May iba na kolorum, walang prangkisa, hindi nakarehistro at yung nagmamaneho walang lisensya. So yun po yung pinakagrabe na natitikitan natin at yun ay in-impound natin.
Ayon sa ahensya, naibigay na nila ang nasa halos 3,000 backlog sa plaka ng mga motorsiklo sa mga tricycle sa Quezon City. Kaya ang mga wala pang lehitimong plaka ay ituturing ng colorum vehicles. Ang LTO naibigay na sa Quezon City yung mga plaka nila. Kung single motor, possible po na may backlog pa kami. Pero pagdating po sa tricycle ng Quezon City, naibigay na po natin sa Quezon City. Batay sa memorandum order ng LTO, dapat ay ikabit na ng mga tricycle operators ang kanilang lehitimong plaka mula sa ahensya. Kung MB file ang gamit o temporary plate, mas mainam na kunin na muna nila ang kanilang mga plaka sa mga dealer upang hindi mahuli sa pamamasada. Pinunyes, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin. Nagpaputok ng 2 ballistic missiles ang North Korea ayon sa ulat ng South Korea. Pinakahuli sa serya ng weapons test na isinasagawa ng Pyongyang. Pinaigting naman ng Joint Chiefs of Staff o JCS ng South Korea ang surveillance at alert nito laban sa iba pang ilulunsad na missiles ng North. Noong nakalipas na linggo, ipinahayag ng North Korea na tagumpay ang ginawa nitong test sa isang multiple warhead missile na ayon naman sa South ay nagtapos sa isang mid-air explosion. Naniniwala ang ilang Democratic allies, donors at former at current aides na bunsod sa kakulangan ng paghahanda at matinding pagod ang hindi magandang performance ni US President Biden sa debate nito laban sa Republican opponent na si Donald Trump. Sa loob ng isang kalahating oras na debate noong June 27, inulit lang ng 78-year-old na si Trump ang serye ng mga falsehood o kasinungalingan, kabilang na ang deklarasyong siya ang nanalo sa 2020 election. Gayunman, pumalya ang 81-year-old na si Biden na pabulaanan ito. Bunsod ng pagpalpak ng performance sa debate, may mga nananawagan sa hanay ng Democrats na tapusin na ang plano nitong tumakbo pa sa ikalawang termino o kaya naman ay palitan na ang top aides ni Biden. 2 malalaking wildfires ang pinalala ng malalakas na bugso ng hangin malapit sa Athens, Greece. Nagpadala na ng emergency messages sa ilang residente na lumikas na. Ang iba naman ay pinaalalahanan, manatili sa loob ng bahay at isara ang mga bintana upang maprotektahan laban sa usok. Linggo ng hapon, June 30, nang sumiklab ang unang sunog sa Southeast Athens. Ayon sa mga otoridad, 4 na bahay at ilang sasakyan ang nadamay sa sunog. Bunsod naman ng mainit at tuyong klima na may malalakas na bugso ng hangin, mabilis ang pagkalat ng apoy. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Ipinakita ng Philippine Air Force ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa mga trespasser. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Sa gitna ng mga bagong hamon na kinakaharap ng bansa, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na capability development ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang ipinahayag ng Commander-in-Chief sa 77th Air Force Anniversary sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbili ng dagdag na air asset at ang pagpapalakas ng communication systems ng Air Force. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs.
We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Ayon sa Commander-in-Chief, malaking tulong ang dagdag assets na ito upang mas epektibong magampanan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang kanilang tungkulin sa bayan. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Target lock, coming out. That was the FA-50PH successfully hitting the target. Ipinamalas naman ng Air Force ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Sa isang senaryo, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng isang offensive counter-air operations laban sa isang puwersa ng kalaban na kumubkob sa military base ng Pilipinas. Dalawa sa FA-50 fighters ng Pilipinas ang nagsimulang umatake sa kalabang aircraft. Dito ay pinamalas ang kakayahan ng fighter jets ng Pilipinas na makipaglaban sa ere o dogfight. Binomba rin ng FA-50PH aircraft ang kuta ng kalaban. Nagrapel naman mula sa S-70I Black Hawk helicopter ang tropa ng Pilipinas upang tuluyang bawihin ng teritoryo ng bansa mula sa mga malalakop. Bukod rito, ipinakita rin ng PAF ang isang paraan ng pag-deliver ng package o supply sa pamamagitan ng Guided Precision Aerial Delivery System o GPADS. Nangako ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Stephen Pareño na handa ang hukbong himpapawid na rumesponde upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa mga trespasser. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Kabilang sa mga bagong asset ng Air Force na nakuha ngayong taon ay ang C-130H Tactical Transport Aircraft mula sa Estados Unidos. Gayon din ang TPS P-14ME Mobile Air Surveillance Radar na mula sa Japan, bukod sa nauna ng FPS-3ME Air Surveillance Radar System. Nakuha naman ng Pilipinas noong 2023 ang dalawang unit ng T-129 attack helicopter mula naman sa Turkey at brand new na Cessna 208B surveillance aircraft galing US. Nel Maribuko, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target lock, coming in hot. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa isang press conference kagabi, sinabi ng dating presidente na malaya naman noong nakapangingisda ang mga Pilipino sa WPS at wala naman umano tayong pakikipag-away sa China. Ginawa ng dating Pangulo ang pahayag kasunod ng nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kung saan muling hinaras ng China Coast Guard ang tropa ng Pilipinas. We were free to fish in and out that area. Nobody was bugging us and there was no issue of territory. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinayagan umano ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakatutulong sa kita ng gobyerno ang POGO kapag ito ay legal. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Alam mo kasi, maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nagsurugan, hingin ng tulong, makakatulong. Malaki o mano ang nakukuhang revenue o kita ng Pilipinas mula sa buwis ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa isang press conference sa Tacloban City kahapon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang naitulong nito sa gobyerno. Noong 2021, pinirmahan ni former President Duterte ang Republic Act 11590 para patawan ng mas malaking tax ang POGO at ma-regulate ang illegal gambling operations sa bansa.
Ang buwis na nakokolekta mula sa POGO ay inilaan sa Universal Healthcare Act, health facilities at budget para sa programa ng National Economic and Development Authority o NEDA. Batay sa ulat ng Department of Finance, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa POGO noong 2022. Mas mataas kumpara sa 3.91 billion pesos tax earning noong 2021. Ayon pa sa dating Pangulo, legal ang POGO sa bansa at nagiging kurap lamang dahil sa pangihimasok o pagkikialam ng mga pulis at politiko. Ako, POGO, basta alagaan lang, legal talaga yan. It's intended to be legal and proper. Pagka pumasok na dyan, nandyan na yung corruption, police, pati politiko, sira talaga ang tumada. Pagka pumasok na, tapos nandyan na yung mga politiko, pati mga pulis, wala. Kanya-kanyang spirit na yan. Nilinaw naman ni Duterte ang larawang magkasama sila ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang bahay. Ayon kay Duterte, nagsagawa umano noon ng lakbay-aral si Go kasama ang ilang mayor at councilors. So I do not deny that she was there because nandyan sa picture. So what about? Hindi naman ako napunta ng Pampanga. Hindi ko alam yung POGO. I do not even know what that is all about. Samantala, wala na umanong balak tumakbo pa ang dating Pangulo. Ayon sa kanya, matanda na siya para rito at ipinauubayan na lang niya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Nawala ang gainday. Jamming kanya na gusto. Wala na, pag malabag yung mga tanong. Kana mo'y matubak na to o mukonsulta ta sa Ginoo. Layo kay na. It's too distant really to give a reckoning what will happen in between year 28. Anything goes na, di ba? Di ka kanul kaya na. Diyos ray, kayo. Sinabi rin ng dating Pangulo na wala umanong jurisdiksyon ang International Criminal Court sa ating bansa kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Wala rin umano itong alam sa pag-resign ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng DepEd. Inihayag rin ni Duterte na tukoy umano niya ang kinaroroonan ni religious leader Apollo Kibuloy. Pero tumanggi na itong sabihin kung saang lugar siya nagtatago. Ayaw man Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Secret. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong sexual, child abuses at trafficking. Ilang beses na itong hinanap ng mga otoridad sa kanyang mga properties sa Davao pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Bilang administrator ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ at kaibigan ni Kibuloy, wala itong comment sa paglusob ng mga armadong pulis sa mga properties ng KOJC. Pero sinabi nitong pro-police at pro-military siya bilang dating commander-in-chief ng bansa. Naunawaan din umano nito ang kalagayan ng mga pulis na sumusunod lamang sa order ng mga nakatataas sa kanila. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaaral na ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang Law Department ang posibleng kaso na isasampa kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nagbabala rin ng COMELEC sa mga kandidato na magsisinungaling sa kanilang Certificate of Candidacy o COC. Ito ang balita ni Dante Amento. Pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Inatasan na ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang kanilang Law Department na pag-aralan ang ebidensya at initial findings ng investigasyon ng Senado kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa kasong posibleng isasampa nila sa alkalde. Hihintayin din ng COMELEC ang magiging committee report ng Senado na nag-iimbestiga sa suspendidong opisyal. Gayon din ang resulta ng pag-iimbestiga ng Office of the Solicitor General o OSG.
Natutuwa tayo sa pronouncement ng ating Solgen Guevara na sabi niya any moment from now ipapile na nila ang petition for quo warranto. Paliwanag ni Chairman Garcia, malaki ang maitutulong ng isasampang kaso ng OSG sa kanilang bukod na kasong kriminal na ihahain sa Regional Trial Court na kaugnay sa paglabag sa Omnibus Election Code. Partikular na rito ang material misrepresentation o posibleng pagsisinungaling ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Pwede namin gawing basihan yung mga nilalaman ng isang petition for quo warranto upang tingnan namin meron ba talagang misrepresentation. Kaugnay nito, nagbabala ang COMELEC sa mga tatakbo sa 2025 elections na iwasang magsinungaling sa ilalagay nilang impormasyon sa COC. Kasong kriminal din ang maaring isampa ng COMELEC bukod pa sa falsification of public document at perjury cases na pwede rin isampa sa kanila. Kakansilahin din ng COMELEC ang COC. Ang dami po naming nakasuhan sapagkat na-cancel ang kanilang candidacy dahil napatunayan hindi pala Filipino citizen, hindi pala of age, hindi pala siya registered voter, hindi naman pala resident ng lugar na yan. Therefore, kinakancel namin ang candidacy, lagi pong may nakalagay doon. And to refer to the law department para i-determine yung criminal liability. Ang election offense ay may parusang kulong at maaaring tuluyan ng maalis ang karapatan na bumoto at tumakbo bilang isang kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila malabong sumali sa ngayon sa Senate Minority Bloc ang tinaguriang Solid 7 ng Senado. Ayon kay dating Senate President Senator Juan Miguel Zubiri, nagkaroon na sila ng pulong at napagkasunduang maging solido. Bagaman wala pa niya silang pinal na desisyon, mas matimbang para sa kanila sa ngayon ang maging independent bloc. Dagdag pa nito, ayaw din nilang masira ang oportunidad para sa kanilang kasama na si Senator Sonny Angara na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang posibleng susunod na DepEd Secretary. Magtiyak ni Senator Zubiri, hindi sila magiging mapanira o obstructionist at nais pa rin nilang tumulong sa administrasyon maging sa liderato ni Senate President Francis G. Escudero. Binubuo ang Solid 7 ng mga senador na kumampi kay Senator Zubiri nang mapatalsik ito bilang Senate President. Kabilang dito sina Senator Sherwin Gatchalian, Nancy Binay, Loren Legarda, J.V. Ejercito, Joel Villanueva at Sonny Angara. Before July 22, of course, we'll already know how we will be positioning ourselves. But definitely, Senator Cheese has nothing to worry about as far as I'm concerned. Basta gawin niya lang ng trabaho niya ng matapat sa taong bayan. Binigyan diin ng Commission on Elections ang matalinong pagboto kahit sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon sa COMELEC, patuloy ang kanilang voter education advocacy kahit sa mga prison facility sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pero naniniwala tayo, ang hustisya ay maibibigay pa rin. At yan ang gustong makamtan ng Commission on Election. Hustisya sa pamamagitan ng balota. Patuloy ang pagsisikap ng Commission on Elections na maimulat sa matalinong pagboto at pagpili ng mga kandidato ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa bansa. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kasama rin sila sa pinaigting na voter education, lalo't noon pa man ay kasama na ang mga PDL sa pagboto tuwing halalan. Kasama na rin sa kanilang ituturo ang paggamit ng mga bagong makina. Voters education pa rin. At least ang COMELEC, kasama lalong-lalo na yung vulnerable sectors office namin, ay pwede kaming maglabas-pasok sa mismong loob ng kulungan at pwede kaming mag-voters education, lalo na sa paggamit ng bagong makina, lalo na tungkol sa tamang pamimili ng mga kandidato. Paliwanag ni Chairman Garcia, nananatiling may karapatang bumoto ang mga nakakulong, lalo na kung hindi pa man nahahatulan dahil mga mamamayan pa rin sila ng Pilipinas. Base sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus the Commission on Elections, na pinayagan silang makaboto hindi lamang sa national position. Pinayagan sila na makaboto kahit sa local position, ginagawa at pinipilit ng ating Vulnerable Sectors Office na sila ay makaboto sa mga nakaraang eleksyon at sa darating na halalan. Napaka-importante yon. Sapagkat hanggat nakakaboto ka, isa lang ang ibig sabihin, Filipino citizen ka. Yung right of suffrage mo na nasa saligang batas, ginagaran siya lalong-lalo na
ng Commission on Election. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology para maihatid sa loob ng kulungan ng campaign materials ng mga kandidato tuwing panahon ng eleksyon. Ngunit paliwanag ni Chairman Garcia, hindi nila mapapayagan ang pangangampanya sa loob ng prison facility. Mapanganib ito hindi lang sa mga PDL, kundi maging sa mga taong maglalabas-pasok sa kulungan. Pwede rin aniyang maglagay ng presinto ang COMELEC sa loob ng kulungan para sa pagboto ng mga PDL. Basta 50 persons deprived of liberties or more than, maglalagay na tayo mismo ng presinto sa loob ng prison facility. Pero kapag mas mababa sa 50, wala po tayong choice kung hindi yung mismong nakakulong, yung mismong PDL ay dadalhin natin sa bawat presinto kung saan sila boboto, doon sa lugar na kung nasaan yung prison facility. Samantala, nagkaroon ng exhibit kanina ng mga artwork at handicraft na gawa ng mga PDL mula sa BJMP Manila Male Dormitory at Bureau of Corrections Muntinlupa. Ito ang ilan sa artworks at handicrafts na makikita sa exhibit. At ayon kay Chairman Garcia, ang malilikom na pera rito ay mapupunta sa pag-aaral, mga kailangan sa prison facility at iba pa ng mga PDL. Siniguro naman na ang lahat ay properly accounted at hinihikayat ang mga lokal na COMELEC na magkaroon ng ganitong aktibidad. Sa ating mga local COMELEC na merong prison facilities, na merong persons deprived of liberty, sana gawin din natin ito. Kung ano man pa yung mga ibang likha nila, sana gawin natin upang ipakita natin hindi tayo natatakot sa kanila, sila ay welcome at open sa ating lipunan. Inaanyayahan din ng publiko na bumisita sa Palacio del Gobernador Building sa Intramuros, Manila para makita ang nasabing exhibit hanggang sa July 5. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanatiling nasa 51% ang overall performance ng Marcos administration base sa resulta ng Pahayag 2024 Second Quarter Survey ng Publicus Asia Incorporated. Lumabas sa survey na nakakuha pa rin ng 44% na approval rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nasa 33% naman ang kanyang trust rating. Sa kabila nito, naobserbahan pa rin ang pagbaba ng approval ratings ng Pangulo sa North at Central Luzon. Mula sa dating 52%, bumaba sa 49% ang nakuhang approval ratings ng presidente sa kanyang baluarte para sa ikalawang quarter ngayong taon. Samantala, naobserbahan din ang pagbaba ng overall ratings si Vice President Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng 2024. Mula sa dating 53% approval rating ng Vice Presidente sa unang quarter ng taon, bumaba ito sa 46% ngayong second quarter. Habang nabawasan din ng 5% ang kabuuan ng kanyang trust ratings. Sa kabila nito, nananatili si VP Sara pa rin ang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na approval at trust ratings. Isinagawa ang survey mula June 15 hanggang 19 mula sa mahigit 1,500 adult respondents. Bukas si Senator Sonny Angara na maging susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito'y matapos siyang irekomenda sa posisyon ng ilan sa kanyang mga kapwa-senador gaya ni Senate President Francis Chis Escudero dahil sa kanyang educational background at karanasan sa sektor ng edukasyon. Paglilinaw ng mambabatas, wala pang alok sa kanya ang Malacanang pero aminado siyang imposible niya itong tangihan kapag si Pangulong Ferdinand Marcos na ang nag-alok sa kanya. Wala pa pong alok na maging kalihim po tayo ng edukasyon. Siguro kailangan ni Pangulong bongbong ng oras tulad ng sinabi niya para makapagpili siya ng nababagay at napupusuan niya para sa posisyon. Open naman ho tayo kung sakaling pinagkatiwalaan. Samantala, tila malabo namang tanggapin ni Senator Sherwin Gatchalian ang posisyon dahil mayroon pa niya siyang 4 na taon bilang senador. Dagdag niya, hindi rin interesado ang kanyang kapatid na si DSWD Secretary Rex Gatchalian na isa rin sa mga pinapalutang na pangalan na posibleng maging susunod na DepEd Secretary. Meron pa akong 4 years in my term at
dapat ko tapusin yung mandato na ibinigay sa akin ng taong bayan. 16 million votes nakuha natin at ito yung mandato na binigay natin. So dapat lang at tama lang na tapusin yung mandato na ibinigay sa atin. May mga kumakausap na umano kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa darating na 2025 national elections. Pero ayon sa alkalde, wala siyang plano para dito at ang nais lamang niya ay makumpleto ang 3 termino bilang mayor ng summer capital ng bansa. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ayun nga yun, gusto nilang tumakbo akong congressman, tumakbo ako senator. Ay, never akong tatakbong congressman. Never. Walang plano si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tumakbo sa ibang posisyon sa gobyerno sa darating na 2025 elections. Sa kabila ito ng pagkumpirma ng alkalde na may mga kumakausap na sa kanya upang tumakbo bilang senador o kongresista. Hindi na nito idinitalye kung sinong mga personalidad o partido ang nanliligaw sa kanya. Kilala ang alkalde sa kanyang advokasya at kampanya laban sa katiwalian sa pamahalaan. Nag-announce na ako. Itong kampanya ko laban sa korupsyon, in-announce ko na yan during my speeches. I'm doing this not because I have plans to run for president, for senator, or for congressman. I'm doing this because, unang-una, I love my country. I've proven that when I was in the Philippine National Police. I was even willing to die for my country. Sabi pa ng alkalde, ang nais lamang niya ay makapag-iwan ng mabuting halimbawa sa mga kabataan tungkol sa nararapat na pamamalakad sa bansa. Pagkatapos nito ay wala na umano siyang plano pa pagdating sa politika. Then after my 3rd term, I'll just fade away and allow the young people to take over. Alam mo, at the end, we're doing all of this, my fight for good governance and my fight against corruption. This is a legacy that I can pass on to the young generation. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang 7 sospek na nagbebenta umano ng mga posisyon at promosyon sa gobyerno. Nakasuot pa ng mga insignia ng Malacanang at Office of the President ang 6 na mga sospek nang mahuli ang mga ito sa operasyon ng NBI sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, isa sa mga sospek ay nagpapakilala na Assistant Secretary ng Presidential Management Staff habang ang iba ay nagsisilbi umanong bodyguard. May espesipikong utos umano sa sospek ang unang ginang na si Liza Marcos na linisin ang burokrasya. Nagpapakilala siya na ASEC ng Presidential Management Staff. At may specific instruction daw siya kay unang ginang Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang pakilala niya, siya ang janitor ng bureaucracy. Aalisin yung mga remnants ng previous administration at papalitan. So if you are interested for a position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. Nagsampa na ang NBI ng mga kasong estafa at iligal na paggamit ng insignia laban sa sospek. Di kahit naman ang ahensya ang iba pang biktima na lumapit sa kanila para sa kaukulang kaso laban sa mga sospek. Tinatayag na sa 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. Ayon sa Pag-asa, dahil nasa neutral condition na ang El Niño Southern Oscillation o ENSO, may mga bagyo na inaasahang papasok sa bansa. Dagdag pa ng Weather Bureau, halos ganito rin ang bilang ng mga bagyo na inaasahang papasok pagsapit ng mga buwan ng Agosto hanggang sa Desyembre. Muli na namang napuno ang Araneta Coliseum kagabi para sa 13th installment ng Wish Date. Bukod sa inabangang storyline, dagdag din sa excitement ng audience ang performances sa mga napiling OPM artist. Ito ang balita ni Gladys Tuwag.
Nagsisimula ang pundasyon ng pag-ibig sa tahanan. Ngunit pipiliin mo bang unahin ang pangako sa pamilya o ipagpapatuloy ang hatid na kaligayahan ng pag-ibig? Ilan lamang ito sa mga katanungang tumatak sa mga wisher matapos mapanood ang Wish Date Send My Love. Love or career? Ang bawat wisher ay may kani-kanilang fair share of experience o hugot mula sa napanood na bagong istorya ng wish date. Iba ang naging hatak ng kwento para sa kanila at nag-iwan ng aral sa mga wisher. Lesson na natutunan ko dito sa napanood ko na short film is about love. Siyempre, una yung career ba siya or love? Siyempre, mas pipiliin ko for me, career ang pipiliin ko. And ang gagaling talaga ng mga gumanap. Na-realize ko din na life is a choice. Take a risk, masasaktan tayo, di ba? It's kind of hard to pick kapag babae ka kasi parang sometimes ina-expect nila na love yung magsasacrifice ka, na iiwan mo yung career mo for love. So, it's a big lesson kasi parang sa akin ay parang mas pipiliin ko na lang din siguro yung love, pero sayang manghihinayang ka sa career. Nothing of what you're chasing matters if you are not happy. Yun yung talagang naging striking sa akin kasi na-realize ko lang din na kailangan natin i-validate yung mga ginogol natin sa buhay kung yun ba talagang pinaka-importante tsaka makakapagpasaya sa atin. Talaga, kamusta? What is it? May sariling takeaway naman ang bawat bumidang aktor mula sa kwento ng Wish Date. Anila, hindi lamang sila basta umarte dahil sila man ay ramdam ang karakter at bawat eksena na nagpapakita sa nangyayari sa totoong buhay. Yung karakter ko dito, bilang hindi ako nagkulang sa anak ko, while na buhay siya, pinapakita niya yung pagmamahal niya sa anak niya, yung support niya when it comes sa school, sa lahat. So, nakakatuwa kasi parang ang daming makaka-relate dito sa Wish Date na to. When I was 12, nung namatay yung daddy ko. So, masyado ako and ngayon, I have 4 kids. So, masyadong attached sa mga anak ko and I have a father figure. Tapos, parang hindi ko kailangan umarte kasi may anak akong panganay na babae. Tapos, same age with Kira, sa role na with Arya. Parang, napaka lapit sa akin ng character. Kaya masyadong emotional pagdating sa mga eksena namin, yung closeness namin. So, very touching talaga yung story. Thank you pa! Good luck, bye-bye! Yes, I relate to Arya because I want to do everything to make my parents proud. I mean, I think, bilang anak, I think that's every child's, want in life, to make the parents proud. Don't wait until it's too late. If the moment is there, grab it. Bob, I study so hard, you know this. Mula sa kwento ng Send My Love, natutunan ng mga bumidang aktor na mayroong tamang panahon sa bawat bagay, kaya hindi dapat magmadali at padalos-dalos. Nakaka-relate tayo kay Matt sa part na may gusto tayong tao na hindi tayo gusto kasi may iba siyang gusto sa buhay. Lahat siguro tayo nakaka-relate. But ang takeaway natin doon, I think, is darating din yung right timing para i-pursue mo yung tao niya. Eventually naman, for sure, magiging okay lahat. Makukuha mo yung gusto mo din. And yung main story na pinaka tumama sa akin, siguro, huwag tayong mainip for love. Wait for it. Kasi in the right time, darating at darating din yan. Which is yung nangyari nga kay Madison. At finally, nakasal siya with the right person. Are you okay? Yes. Bagaman ito ang acting debut ni Mark Ian Garcia, nakarelate agad ito sa kanyang ginampanang karakter. I've experienced a lot of rejections. Doon ako makaka-relate. Maybe hindi sa love, pero in different aspect of life. Rejection is not something na parang malulungkot tayo. I mean, it's valid to be sad about it, but later on, we'll realize na yung rejection pala natin is redirection to something else. I mean, nakahanda palang mas maganda para sa atin.
Sadyang may mga pagkakataon sa buhay na kailangang mamili. Tiyakin lamang na ang gagawing desisyon ay mabuti at hindi ka magsisisi. Mula sa makabagbag damdaming eksena, lalo pang naramdaman ng mga wisher ang bigat ng istorya nang sabayan ito ng mga awiting swak sa bawat emosyon ng short film mula sa mga featured OPM artists. Ang Wish Date ay konseptong binuo ng Wish 1075 at KDR Music House na umaasang mag-iwan ng aral sa bawat tao at patuloy na ipakilala ang OPM. Alam sa'yo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes, naman po sa buwan ng July. At shoutout po kina Virgilio Alvarado, Jason Serquilio at Ronnie Edkiban. Gayon din kay Ernesto Alquilita, Helen Sorina at Ronaldo Terado. Maraming salamat po sa inyong pagtuto. Samantala, narito po ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng Efeso 6:8 na nagsasabi, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o layan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.